maligayang pagdating sa perspectives. Ako ang iyong host, si David Howard. Ipinagdarasal ko na ang mensahe ngayon ay mahanap kayong lahat na nakikinig at nanonood ng maayos ngayon. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito at binibilang ko ang lahat ng kagalakan na ibahagi sa iyo ang pagpapala ng salita ng Diyos. Ang aking pag-asa ay ang mensaheng gayon ay makaantig sa iyong puso at matugunan ang bawat isa sa inyo kung nasaan ka ngayon. Maging pagpalain at naway patuloy na ipagkaloob ka ng Diyos, ang kayamanan ng kanyang biyaya at awa. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bago simulan ang mensahe ngayon, gusto kong humingi ng espesyal na panalangin para sa aking kahangahangang kaibigan na si Tanya na ang ina ay patuloy na gumagaling mula sa isang pinsala. Gayon din, nais kong batiin ang aking magandang ina ng isang maligayang ika-85 na kaarawan simula sa ika-26 ng Hunyo ng taong ito. At isang maligayang araw ng mga ama pati na rin sa lahat ng mga ama doon na nakikinig ngayon. Ang password ay isang aral sa maling communication. Marami sa atin ang naglaro ng larong password kung saan ang parirala ay ibinulong mula sa isang tao patungo sa isa pa na sumusubok upang makita kung ang mensahe ay nananatiling hindi nagbabago sa oras na ito ay umabot sa huling tatanggap. Karaniwan binabago ang parirala pagkatapos lamang ng pangalawang tao. At habang dumadaan ito sa ilang higit pang mga individual, madalas itong nagiging ganap na hindi nakikilala kumpara sa orihinal nito. Kahit na sa ating pinakamahusay na intensyon at pagsisikap na makinig ng mabuti o humingi ng paglilinaw mula sa taong nauna sa atin, maaari nating makaligtaan ang mahahalagang detalye o ganap na maling bigyang kahulugan ang mensahe. Sa kabila ng aming katapatan at pagtuon sa isang lugar sa kahabaan ng kadena, ang mensahe ay nagiging malubhang baluktot. Hindi ito nangangahulugan na nabigo tayong makinig o pabaya tayo sa bagay na iyon, ngunit sa halip ay ipinapakita nito kung gaano kadaling mawala ang impormasyon sa pagsasalin. Sa lahat ng ating buhay, naabot natin ang labis na karga ng impormasyon. Ang karanasang ito ay sumasalamin sa katotohanan ng modernong buhay ngayon kung saan tayo ay patuloy na binomba ng positibo at negatibong information, ang ilan ay tumpak at ang ilan, sa kasamaang palad, ay sadyang nakaliligaw. Sa setting na ito, mahalaga na hindi natin mawala ang paningin kung ano ang naging at sinusubukang sabihin sa atin ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat upang maiwasan ang pagkalito na dulot ng hindi malinaw na pagpapalitan o hindi maliwanag na interpretasyon ng salita ng Diyos dahil sa gitna ng madurog na ingay, ang kalinawan at pag-unawa ay nagiging napakahalaga. Ang hadlang at hadlang ay palaging umiiral sa ating communication. Impormasyon, mabuti man o masama, totoo o mali, dumarating sa amin mula sa lahat ng direction na nagpapahirap sa pagkilala sa pagitan ng mga communication na tila magkatulad ngunit mapanghikayat at lubos na mapanlinlang. Isaalang-alang ang dalawang kasulatang ito. Sa araw na kayo ay kumain mula rito, kayo ay tiyak na mamamatay. Iyan ang Genesis Kabanata 2 at talata 17 at iyon ang Diyos na nagsasalita kay Adan. At ang pangalawa ay katulad nito kung saan sinasabi at sinabi ng ahas sa babae na hindi kayo tiyak na mamamatay at iyon ay nasa Genesis Kabanata 3 at talata 4 pagkatapos niyang kumain ng ipinagbabawal na bunga ang teksto ng Biblia ay hindi magkasalungat ngunit ang mga manlilinlang ay maaaring paikutin at baguhin ang mga salita nito upang maling sabihin ang katotohanan bilang katotohanan sa gayon ay ganap na binabago ang kahulugan nito.
Ang isang banayad na pagbabago sa mga salita ay maaaring makabuluhang baguhin ang tunay na layunin ng isang mensahe. Sa gitna ng ating pagiging abala, kawalan ng pansin o iba pang mga salik na nagdudulot ng ating pagka-distract, maaaring dumating ang punto kung saan mararamdaman ng Diyos ang pangangailangang manghimasok upang makuha ang ating buong atensyon at ibalik tayo sa tamang landas. Minsan, maaari pa niyang muling ayusin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng paggawa sa atin na hindi komportable, hindi upang magdulot ng hindi nararapat na pinsala, ngunit upang himukin tayo na kilalanin at tumugon sa kagyat na katangian ng kanyang mensahe. Kahit na nangangailangan ito ng maraming pagtatangka sa mahabang panahon para sa atin upang maunawaan o maayos ito. Ang mensahe ng gayon ay pinamagatang nawala sa pagsasalin. Kung babalikan natin ang 2 Timoteo Kabanata 3 at mga talata 14 hanggang 17, sinasabi nito, "Ngunit magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutunan at tiniyak mo. Alam kung kanino mo natutunan ang mga ito. Mula pagkabata ay nakilala mo ang mga banal na kasulatan na gumabay sa iyo patungo sa pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang para sa doktrina, para sa pagsaway, para sa pagwawasto, para sa pagtuturo sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging perpekto, lubusang nilagyan sa lahat ng mabubuting gawa." Mahalaga para sa atin na kilalanin ang mga hadlang na humahadlang sa ating paraan ng communication. Wala sa atin ang immune sa masamang epekto ng mga hadlang na iyon at sa mga epektong mayroon ang mga ito sa ating buhay. Ang mga hadlang ay nakaapekto sa lahat ng nakapaligid sa atin kasama ang katawan ni Kristo. Pinipigilan ng mahalaga at kung minsan ay nagliligtas buhay na impormasyon na tumpak na maihatid, matanggap o maunawaan. Kapag nasira ang komunikasyon o nabigo na makamit ang layunin nito, lumitaw ang pagkalito at hindi pagkakaunawaan, kung minsan ay humahantong sa mga salungatan, lalo na sa loob ng simbahan na maaring ganap na maiwasan. Dapat tayong magkaroon ng husay sa pakikinig. And hindi lamang pakikinig, kundi pakikinig sa sinasabi sa atin o sa sinasabi. Yung epektibong communication sa loob ng katawan ni Kristo ay nakasalalay sa ating kakayahang makinig at tumugon ng naaayon sa parehong paraan. Ang aktibong pakikinig ay gumagawa at higit pa sa simpleng pagdinig ng mga tunog o salita at mga binibigkas na simbolo. Kabilang dito ang pag-unawa sa kanilang layunin. Halimbawa, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak dahil mahal niya ang sanlibutan. Ngunit ano ang mas malalim na layunin? At ang layunin na walang sino man ang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat tayong makipag-ugnayan sa tagapagsalita, maingat na isinasaalang-alang ang kanilang mensahe, maingat na isinasagawa ito. Madalas tumataas ang away at sakit sa lipunan. Kapag maling binibigyang kahulugan ng tao ang mensahe, nababaluktot ang tunay na kahulugan nito. Upang maiwasan ang gayong pagkalito, dapat nating linawin at pasimplihin ang ating mga salita upang ang lahat, anuman ang kanilang tangkad, ay lubos na maunawaan at matanggap ang pinagpalang pag-asa, ang kayamanan ng salita ng Diyos, ang kaloob ng kaligtasan. Hindi natin kailangang maunawaan ng mga teologo, ngunit saksihan kung kaninong buhay ang nagpapatuto, na nagsasabi ng isang kwento sa malinaw na pagtingin sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanyang mga tao. Dapat din tayong magkaroon ng antas ng empatiya na nangangahulugang inilalagay natin ang ating sarili sa posisyon ng ibang tao. Ang pagbabahagi ng mga mensahe ng pag-asa, biyaya, kapatawaran at pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagiging tama o pagpapatunay sa iba na mali, at hindi rin para lumikha ng mga labanan na nagdudulot ng kaguluhan. Sa Diyahip, ang mga mensahero ng Diyos ay tinawag upang magpakita ng empatiya at habag, paglalagay ng kanilang sarili sa lugar ng iba.
Ang bawat isa, gaano man tayo kabanal o puno ng banal na espiritu, ay nagdadala ng sarili nilang hanay ng mga bias, pagkiling at kung minsan ay kawalan ng tiwala na hinuhubog ng ating mga karanasan, ating kultura at ating pagkakalantad, positibo man o negatibo. Ang pagpapahayag ng malinaw ay umaabot mula sa pag-unawa ng pagkakaibang ito. Madalas na sinasabi ni Pastor Will Coxon, ang Diyos ay nagsasalita, ngunit sino ang nakikinig? Taon na ang lumipas, nagkaroon ako ng espesyal na pagkakataong sanayin ang mga kabataan bilang drill sergeant. Binibigyan sila ng matibay na pundasyon para sa kanilang tagumpay, hindi lang sa serbisyo, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Ang aming responsibilidad ay ang kanilang kaligtasan na protektahan sila mula sa kanilang pagkamausisa at sa mga bagay na hindi nila alam, kung ito ay pagpapakita ng ilang mga gawain tulad ng paggawa ng mga bunk o pagmamarch sa kaliwa, kanan, marksmanship or physical na fitness. Gumamit kami ng karaniwang parirala, ginagawa ko, ginagawa mo, ginagawa nating lahat upang bumuo ng isang ganap na gumagana at pinagsama-samang koponan. Sinasalamin nito ang ating buhay kay Kristo, kung saan inaasahang ipapakita natin ang ating mga paniniwala upang sumunod ang iba, hindi lamang dahil sinasabi natin ito, kundi dahil malinaw na ipinapakita ng ating buhay na si Kristo ay naninirahan sa atin. Ang isang buhay ng walang pag-iimbot na sakripisyo at disiplina sa Biblia ay pangunahing dahil ito ay nagpapatunay kung kanino tayo nabibilang. Ang pinakadakilang bahagi ng pagiging drill sergeant ay makita ang kanilang pagbabago makalipas ang 12 linggo ng pagsasanay. Tanawin ang mga recruit na nakikiisang nagmamarcha sa kanilang graduation, malinaw na sila'y nagbago mula sa panimula. Ang pagkakaisa at pagmamalaki na kanilang nakakamit ay simbolo ng kanilang paglago at tagumpay. Katulad nito, masasaksihan natin ang parehong pagbabagong hatid ng Diyos sa buhay at buhay ng iba. Alam nating hindi walang kabuluhan ang ating paggawa. Minsan nanunood tayo mula sa malayo habang ang biyaya at awa ng Diyos ay ganap na ipinapakita hindi dahil sa nangyari sa kanila kundi dahil sa nangyari sa kanila sa loob ng pinakamalalim na recesses ng kanilang mga puso. Tulad ng mga tropa sa pagtatapos, kahanga-hangang masdan ang isang buhay na binago ng Espiritu ng Diyos, isang buhay na puno ng layunin at kagandahan. Kung paanong ang mga pamilya ay lubos na nagalak sa kanilang lugar, gayon din ang mga anghel sa langit kapag isang kaluluwa ang lumapit kay Kristo. Naintindihan namin na batay sa kung saan tayo nakatira sa mundo, mayroong lahat ng uri ng mga hadlang sa pagtanggap ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo sa atin na mga tao. Tinutukoy din natin ang mga hadlang sa kultura na pumipigil din sa atin na maunawaan dahil muli sa mga bagay na nakatanim sa atin habang tayo ay lumalaki. Sa paglalakbay sa mundo, nakita ko mismo ang pagiging komplikado ng pakikipag-usap sa iba't ibang kultura at mga nuanced na wika. Yung structure and pangungusap pag nalagay ng mga bahagi ng pananalita at kahulugan ng salita ay maaring magkaiba sa wika at dialekto. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng makabuluhang hamon, lalo na kapag binibigyang kahulugan ng salita ng Diyos. Para sa maraming tao, ang wika at kultura ay nagiging isang balakid na humahantong sa pagkalito at hindi pagkakaunawaan, lalo na kapag nakatagpo ng mga talata ng kasulatan na hindi makatuwiran sa wika o tila hindi makatuwiran. Pinapaalala ng mga pagsubok na ang salita ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga hadlang ng tao. Gayunpaman, ang ating pag-unawa ay hinuhubog ng mga balangkas ng kultura at lingwistika kung saan natin ito tinutukoy. Si Kristo ang matatag na pundasyon ng lahat. Habang binabasa ang Biblia, ilan sa mga talata ay umaling-awngaw ng malalim, samantalang ang iba ay nagdadagdag ng kabalisahan tulad ng sa Ethiopian eunuch.
habang nahihirapan tayong lubos na maunawaan kung ano ang ating binabasa. At kapag bumaling tayo sa mga gawa kabanata 8 talata 30 hanggang 31 na ito ay nagbabasa ng ganon, kaya tumakbo si Felipe sa kanya at narinig siyang nagbabasa kay Isaias ang propeta at tinanong mo ba, naintindihan mo kung ano ang iyong binabasa? At sinabi niya, paano ko maliban kung may gumagabay sa akin? Dapat nating pagtuunan ng hindi lamang sa mga salitang binibitawan, kundi pati sa paraan ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Paanong ang mga tagubilin ng drill sargento ay napakahalaga. Mas mahalaga na ang ating mga aksyon ay sumasalamin sa ating mga paniniwala, ang ating buhay kay Kristo. Tanging sa ating mga pagkilos makikita ang totoong ebidensya ng pananampalataya. Ipinapakita na naniniwala tayo sa ating ipinapahayag. Sa ganitong paraan, pinatutunayan ng ating mga aksyon, ng ating mga salita na nagpapakita ng ating pakikisama sa katotohanan ng Diyos. Ang kompleto at tapat na communication ay minsan mahirap at mahirap makuha. Madalas, lumilitaw ang mga hindi pagkakaunawaan dahil ang tunay na layunin sa likod ng ating mga salita ay hindi sinasadyang nawala. Gayunpaman, may mga pagkakataon mas madalas kaysa sa gusto naming kilalanin kapag ang impormasyon ay sadyang itinago o mali ang kahulugan. Una, minamagkukulang na ito ay hindi palaging inosente. Minsan, ito ay nagmumula sa pagnanais ng isang tao na pigilan ang iba na makatanggap ng mismong mga pagpapala o pagkakataon na ating sarili ang natamasa. Mari nating ipagpalagay na ang iba ay hindi karapat-dapat bilang isang resulta o hindi sinasadyang baluktot o manipulahin ang mensahe ng Diyos ng sadya na nagdudulot ng hindi maibabalik na pinsala habang nakakahanap ng kagalakan sa pagbagsak ng iba. Sa paggawa nito, lumilikha tayo ng pagkalito, kawalan ng katiyakan at patuloy na pagdududa sa iba tungkol sa kung saan sila nakatayo sa relasyon sa Diyos. Hindi ito dapat mangyari. Dapat tandaan ng mga nagkasala sa gayong mga aksyon na papanagutin sila ng Diyos sa araw ng paghuhukom kung saan sinasabi niya na hindi kita kilala at iyon ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 7 na talata 23. At para sa ilan ay mas maaga kung mangyari na siya ay hindi magtatagal, binabalaan ko ang bawat isa sa inyo na magtiwala sa inyong pagsasanay at sa mga bagay na inyong natutunan. Magtiwala sa pagsasanay na wastong naghahati sa salita ng katotohanan. Maniwala ka sa iyong narinig at nabasa at magkaroon ng tiwala sa patuto ng mga nagpapatotoo sa harap natin kapag nahaharap sa mga sitwasyon na parang hindi pamilyar at napakalaki. Ang halaga ng iyong paghahanda ay napatunayan ng paulit-ulit nagtitiwala sa pundasyong iyon. Ang balangkas at ang mga bloke ng gusali ay susi, lalo na kapag nahaharap sa mga pagsubok at kapighatian na nagtatasa sa ating pagkatao at paglutas. Sa mga sandaling iyon na ang mensahe ay tila malabo o nalilabo, ito ay at patuloy na kailangan na sumandal sa kung ano ang itinuro sa atin. Ang Josue Kabanata 1 talata 8 ay nagbibigay liwanag sa sinabi at patnubay. Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi lalabas sa iyong bibig, kundi ikaw ay magmumuni-muni doon araw at gabi, upang ikaw ay manatiling gawin ayon sa lahat ng nakasulat doon. Kung susundin mo ang tamang layunin, maabot mo ang tagumpay na hinahangad sa paraan ng mas mataas na antas. Dapat tayong kumilos ng mas may kumpiyansa upang mapangibabawan ang takot at pangamba na humahadlang. Sa pagsasara, sa gitna ng mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalang katiyakan, madalas tayong nahihirapan, paralisado at walang kakayahang magpatuloy o gumawa ng desisyon. Minsan tayo ay hindi kapani-paniwalang malapit pulgada ang layo sa pagtanggap ng kaloob ng Diyos, ngunit nag-aalangan sa huling minuto na gawin ang mapagpasyang hakbang. Ang pang-aalinlangan na ito ay nagmumula rin ng takot batay sa sarili nating mga karanasan, o marahil ay maaaring biguin tayo ng Diyos o humingi ng isang bagay sa atin na sa tingin natin ay hindi tayo handa at hindi kwalipikado. Kahit na malinaw nating naririnig ang tinig ng Diyos kapag nagtatanong siya, sino ang pupunta?
Ang labis na pangamba at takot ay natatabunan ang ating pagpayag na nagiging sanhi ng paghinto sa atin sa bangin ng ating kaligtasan. Nang malapit ng pagpalain tayo ng Diyos sa kabila ng mga takot na ito, tinitiyak sa atin ng kasulatan na hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng takot. Sa Timoteo, Kabanata 1 at talata 7. Sa halip, itinuturo sa atin ng kanyang salita na ang perpektong pag-ibig ay nagtatapon sa lahat ng takot. Juan, Kabanata 4 at talata 8. Ang katotohanan ito ay nag-aalok ng pampatibay loob at katiyakan sa bawat mananampalataya. Kinikilala natin kung saan nagtatapos ang ating lakas at kung saan nagsisimula ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating kahinaan, siya ay ginawang malakas, nagtitiwala ng lubusan sa kanyang provision at sa kanyang hindi natitinag na pag-ibig. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang Ebanghelyo. Sa mga mahihirap, ipinadala niya ako upang aluin ang mga nasugatan ng puso, magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at magbigay ng liwanag sa mga bulag upang magdala ng pag-asa sa mga nawalan. Iyon ay Lucas Kabanata 4 at talata 18. Ang Diyos ay mayroon at patuloy na inihahanda tayo para sa kung ano ang tinawag niya sa atin na gawin at ang kaloob ng Diyos na inilagay niya sa atin. Ang communication ng Diyos sa atin ay malinaw at natatangi. Nasabi na nito ang aking mga tupa ay naririnig ang aking tinig at ang isa pa ay hindi nila susundin. Kahit na tayo ay nasa ating pinakamababa, hindi tayo iniiwan o isinusuko ng Diyos, bagkus inaasahan niya na makikinig tayo sa kanyang tinig kahit na sa gitna ng kaguluhan at tumugon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. May mga pagkakataon na tayong tinatawag na gumawa ng mahihirap na bagay, tiisin ang mga masasamang kalsada at matarik na pag-akyat, harapin ang kahirapan na nagsusuri sa ating katapangan, ating pagkatao, ating integridad at pangako. Ngunit habang tinitingnan natin ang pahina sa pahina ng banal na kasulatan, nakikita natin ang hindi mabilang na mga halimbawa ng gayon at ng hindi natitinag na katapatan ng Diyos sa bawat pangyayari. Kahit saan tayo patungo, naroroon ang makapangyarihang presensya ng Diyos na patnubay sa bawat hakbang. Sigawan man natin ang kanyang pangalan mula sa pinakamataas na tuktok ng bundok o makita ang ating sarili sa kailaliman ng lambak, lagi siyang kasama natin. Kapag pinalabas tayo ng Diyos upang magtrabaho man sa mabungang bukid o upang magtiis ng mahihirap at mahirap tiwangwang na mga lugar, makatitiyak tayo na ang kanyang mensahe ay malinaw. Inihanda na tayo ng Diyos para sa takdang misyon na wasto at makabuluhan. Binibigyan niya tayo ng higit pa sa sapat. Pagtitiwala sa salita ng Diyos at sa awtoridad at inspirasyon ng kasulatan. Panghuli, nagkakamali ang ilang tao na tinitingnan ang Biblia bilang isang collection lamang ng mga kwento, pabula, alamat, o bilang hindi perpektong pagtatangka ng sangkatauhan na maunawaan kung sino at ano ang Diyos. Ang pananaw na ito ay nagdaragdag sa kalituhan na nakapalibot sa tunay na kalikasan nito. Sa katotohanan, ang Biblia ay panimula na naiiba kaysa sa anumang iba pang bagay na isinulat. Ito may ibinigay sa atin ng Diyos at ang bawat salita sa loob nito ay banal na inspiration. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagkatao at ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Ang kasulatan ay inilarawan bilang hininga ng Diyos at isinulat ng mga individual na binigyang inspirasyon ng Diyos. Itinala ng mga manunulat na ito ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang personal, makasaysayang at kultural na konteksto. Gayunpaman, isinulat nila ng eksakto kung ano ang nilayon ng Diyos dahil ginabayan ng Diyos ang bawat aspeto ng kanilang proseso ng pagsulat. Lubos nating mapagkakatiwalaan ang pagiging maaasahan at katotohanan ng mga kasulatan. Aniyang mga salit ng Biblia ay hindi nagkakamali. Banis parap ninoy kandi nagiglalaman ng pagkakamali at ganap na may awtoridad para sa lahat ng bagay tungkol sa pananampalataya at buhay.
Walang pagkalito o maling representation sa mensahe habang ito ay ipinakita. Ang Biblia ay nakatayo bilang malinaw at mapagkakatiwalaang paghahayag ng kalooban ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Amen. Salamat sa panonood at pagbabahagi ng iyong oras sa akin ngayon. Mangyaring ipahayag ang iyong mga saloobin sa mensahe ngayon sa pamamagitan ng pagkomento, pag-subscribe, o pag-like. Maaari mo ring ipaalam ang iyong reaction sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa howarddc42@yahoo.com. Para sa higit pang YouTube video, bisitahin ang @davidchoward1095 para sa karagdagang nilalaman na kawili-wili. Kung nais mong pakinggan ang mga nakaraang podcast ng Perspectives, mangyaring i-access ang anchor.fm/david66634 gamit ang iyong browser para sa iyong kaginhawahan. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo at naway sumama sa inyo ang biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo hanggang sa muli tayong magkita.